Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Ngayon po ay Pisala. Ito na ang mga unang balita. Idineklara na ang state of calamity sa Kalumpit, Bulacan dahil sa kabi-kabilang pagbaha roon. Ilang barangay, isang taon na raw lubog sa baha na pinalala pa ng ulan na dulot ang habagat nitong mga nakaraang araw. May unang balita si Gabriel Gonzalez. Mistulang dagat na ang maraming lugar sa Kalumpit, Bulacan dahil sa baha. May abot hita at hanggang lampas taong baha sa ilang lugar kabilang ang barangay Gugo. Ang ilang residente napilitang lumusong o sumakay ng bangka para makatawid sa baha. Sa barangay Balungaw, ipinarada ng ilang residente ang kanilang mga sasakyan sa bungad ng highway kung saan walang baha. Sa barangay Gugo na mababa at malapit sa ilog, naiipon ang tubig na nagmumula sa mas matataas na barangay. Isang taon ng baha sa lugar at pinalala pa raw ng ulan na dala ng hanging habagat nitong mga nakaraang araw. Ang mga residente roon, imbis na pagsasaka, naging pangingisda na ang hanap buhay dahil nalubog na ang mga lupang sakahan. Nagtitiis na kahit ganito ang nangyayari sa amin kasi wala naman po silang ibang mapupuntahan. Palala po ng palala yearly. Palalim po ang ng tubig. Ang mga bukirin po namin na dating pinag-aanihan ng palay ay hindi na namin natataniman. Kaya po sana po kung may mga mabubuting kalooban, matulungan po kami lalo na po sa pagkain. Sana na magkaroon kami ng magandang daan. Ang ilang residente naman ng barangay Balungaw kung saan abot tuhod ang baha, sawa na raw sa baha pero wala namang magawa. Kapag umuulan, sanay na po talaga kami. Kaya lang walang choice. Wala pong choice eh. Ganito po talaga dito sitwasyon sa Kalumpit eh. Isinailalim na ang bayan ng Kalumpit sa state of calamity. Ayon sa alkalde ng lungsod, inirekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang hakbang na ito para mapabilis ang pagtugon sa mga nasalanta ng baha, gaya ng relief, rescue, evacuation at recovery efforts. Wala ring pasok sa buong bayan ngayong araw, August 12. Ito ang unang balita. Gabriel Gonzalez, GMA News. Wala pang 2 buwan mula nang maitayo, gumuho ang isang river wall sa kasagsagan ng ulan sa Marilao, Bulacan. Sa kuha ng ilang kabataan, kita ang unti-unting pagguho ng lupa sa tabing ilog nitong Lunes. Kwento nila umaambo na lang na mangyari ang pagguho pero malakas daw ang ulan noong umaga. Sa kuha ng drone, kitang bumigay na pala ang semento ng river wall. Ayon sa punong barangay ng Penza 2, 5 milyong piso ang halaga ng proyekto. Paliwanag naman ng contractor, hindi substandard ang proyekto. Posibleng dahil daw sa bigat ng tubig kaya nangyari ang pagguho. Pinaiimbestigahan na ng alkalde ng Marilao ang nangyari. Hindi po siya substandard. Ang nangyari po dyan, sinunod po namin yung sa program of works, kung ano po yung mga nakadesign, kung ano po yung mga gamit na bakal, mga kapal po ng semento, sinunod po namin. Siguro po kaya po nangyari itong ganitong pagguho dahil po sa bigat po ng tubig, kasi po pagka ang lupa nalagyan po ng tubig, bumibigat po ng todo. landslide prone po ito. Sa laki ng project nito, dapat po national po ito. So sa kagustuhan po ng ating mahal na mayor na talagang delikado po yung lugar, agad niya po itong pinondohan. Aral na rin sa amin yung to improve our design. Lumabas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon ang ilan pang kakaibang pangalan na tumanggap ng confidential funds. Ayon sa tumistigong COA State Auditor, may pananagutan ng Vice Presidente at 3 pang opisyal ng OVP sa paraan ng paggamit ng confidential funds. May unang balita si Joseph Moro.
Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling sumalang si Sailin May del Campo ng COA Intelligence Fund and Confidential Funds Audit Office. Isa sa mga napuna ng Commission on Audit o COA ay ang mga ginastos ng aktibidad na hindi dapat ginamitan ng confidential funds. Christmas activity in Happy Land, Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity tipo dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Nasa listahan ba yan, Your Honor, ng confidential activities base sa joint circular? Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Nakita rin nangyari muna mga pinagkagastos ng aktibidad bago pa makuha ng Office of the Vice President o OVP ang pondo. Bagay na hindi raw pwede, sabi ni State Auditor Del Campo. Inusisa rin sa paglilitis sa mga acknowledgement receipt na isinimite ng OVP na pinagbayaran daw ng Confi funds. Sa isang J. Camote, 200,000 payment of purchase of supplies, 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso, P-1-8-2262, Migi Mango, for 50,000 pesos. But it's now 12 o'clock and all with the names apple, queso, mangga, and etc. I think it is time for us to have lunch, Your Honor. Puna pa ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang ibang pangalan na nasa acknowledgement receipt o AR ay katunog ng ilang personalidad gaya ng Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., John Lapid at Hanelet Camille C. Pati Hart Santiago at Ann Ong Pauco na tila kombinasyon ng tunay na pangalan ng misis ng presiding officer na si Senador Chisa Escudero. Ipinakita rin ang mga AR para naman sa confidential funds ng Department of Education. Sa panuntunan ng COA, tanging Special Disbursing Officer ng ehensya ang maaari mag-release ng pondo. Sa kaso ng DepEd, ito ay si Edward Fajarda. Sa ipinakitang AR, pare-pareho ang petsa ng pagka-release ng pondo sa magkakaiba at magkakalayong lugar. Tanong ng prosecution, paano ito nagawa ng isang tao lamang sa loob ng isang araw? Kasi nung binabasa ko to, no? Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Counsel for Respondent. The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Counsel, move on. Move on, I will move Counsel. on, Your Honor. Halimbawa, sa petsang March 15, 2023, 22 tao ang binayaran sa Quezon City, Olongapo, Laguna, Cavite, Zamboanga City, Surigao del Norte at iba pa sa loob ng isang araw. Sa testimonya din ni Del Campo, sinabi niyang nakitaan nila ng violation at paglabag ang OVP. Tinukoy niyang nasaksihan niyang testimonya noon ng Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta sa pagdinig sa kamera. Doon sinabi ni Acosta na sa utos ni Vice President Duterte, binibigay niya ang pondo sa punong security ng bise. Ayon kay Del Campo, hindi dapat ito dahil tanging Special Disbursing Officer lamang ang dapat humahawak ng pondo. By the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante Pila Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund. Under po kasi sa joint circular, it is the SDO na mag-disburse ng cash advance. This is a direct violation po ng joint circular, specifically yung item 6.1.1. Kasi po, ang nakalagay dito is hindi po pwedeng ibigay ito ng SDO sa ibang officer po. Your Honor. Kaya naglabas na ng Notice of Disallowance ang COA at pinababalik sa OVP ang pondong umaabot sa mahigit 375 million pesos. Ayon kay Del Campo, 4 na opisyal ang may pananagutan umano dito kasama ang bise. Sara Duterte, Vice President, may pananagutan. Opo, tama po. Bakit? Anong nature ba ng pondo na yan? Kasi po ito is pondo ng bayan po.
Gumugulong na raw ang 6 na buwang ibinigay ng COA para makapag-apela sila. Sa pananaw ng legal expert at dating presidente ng Philippine Bar Association si Attorney Rico Domingo, dahil hindi ito regular na korte, pwedeng hindi sundin ang pamantayang guilty beyond reasonable doubt sa magiging pagpapasya ng senator judges. Nanonood ang mga taong bayan kung gagamitin nila ang konsyensya nila properly as to whether it is guilty or not guilty. At the end of the day, the one who would judge whether the respondent is guilty or not guilty would be the people on the basis of the pieces of evidence that had been adduced. Meaning, yung paghuhusga na yun, dadalhin na lang nila sa balota kung sakasakali. Exactly. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. Tutukan po ang GMA News special coverage, The Vice President on Trial, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Masusubaybayan po yan via live stream sa GMA News, Facebook at YouTube. Pati sa gmanetwork.com at gmanews.tv.